This afternoon, mga igsoon, let's proceed sa ato ang topic sa giving. How to grow your resources, how to grow your finances. So, ang atong topic sa giving, atong ipadayon mga kaigsunan because this is the only way how to grow our resources. Giving. If you don't know how to give, wala, hantumaut yun ta. Managhan man imong kwarta, but you can never see success and victory in your life. Di yun na nato pwede usbon ang gisuwat sa Bible, mga igsoon. The more you give, the more you receive. Alright, let's all stand. Magampo ta. Our gracious Heavenly Father, once again, we thank you, Lord, and we praise you for giving us another time that we could study about giving. I pray that you will bless your people, dear God, as we learn this lesson and this principle, O God, about giving. I pray that you will help each and every one to learn it by heart and to be able to perform it, O God, according to your will. And I pray that you will use me, empower me once again, dear God, to teach your people. And I pray, Lord, that you will be honored and be lifted up in our midst, O God, as we learn your principle, O God, that you could bless each and every one regarding finances. This is for your glory, Lord, we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. How much should I give? Part number 4. Usa na lay kuwang ani kay basta giving grace 5 na 5. So usa na lay kuwang. This is number 4. Next Sunday mahuman na ni ang how much should I give. And atong i-review gamay mga kaigsunan. Ang una nga atong isgutan ani is return your tithes first before you give. Nganong angay man ta mo return og una so that we will be qualified to give. Di gyud pwede makahimaya sa Ginoo ang atong giving kung kita sa atubangan sa Ginoo tulisan. No robber can honor God. And letter B, give your offerings. So what will happen if we do not give our offerings? Rabiri gyapon. No, will a man rob God? According to the Bible, yes. Where? In tithes and offerings. So nganong rabiri magyapon ang offering? Unsam dining offering? Our expression of love. So kung unsa nimo ka-love ang Ginoo, i-express na nimo pinaagi sa paghatag sa imong offering. Alright, letter C, giving to mission. So may pasabot aning giving to mission. You are showing to God that you love His mission. Ang mission sa Ginoo that people will be saved. Daghan kay mga tao pa karon nga wa pa naluwas mga kaigsunan all around the world. So mo na mas maayo gyud nga mo tabang ta atong mga tao nga nangadto sa lagyo nga dapit. Alright? Ang tawag aning naadirira sa atong kaugalingon nga nasod, kuan ka kanang you are starting a church sa local, so pwede ka mission for several months or years, pero after that, ma-organize na ka, local church na ka, then, dili na ka missionary. No? Pastor na ka. Lahi magulang pastor, lahi sa missionary, kaya ang pastor, di na siya muhawa diha sa church. Ang missionary, mo establish yung church, unya mo train siya og kanang local para maoy mo pastor anang simbahan then mo transfer na sad church planter ba. So mo na kalainan sa missionary og sa pastor. Mo na ang missionary nanginahanglan gyud support.
So kung pananglitan ikaw, nagstay ka sa usa ka church, unya, nara ka diha, ikaw gyud mo pastor diha, hangtod sa hangtod, dili ka pwede tawagong missionary. Kaya ang missionary, church planter man. Di man siya mo stay og one place, pareha ni Apostle Paul ba? Alright? Sila si Peter, lahi sa to ilaha, mga apostles, lahi sad. So kung pastor ka, pastor ka. Kung missionary ka, missionary ka. Amen? Pero napoy uban, missionary pastor. Na sila gipastoran, pero ga church planter sad sila. So pwede sad ingon ana. Alright? So, dili na to sa yupon sa pagsabot mga igsoon. Kung naara ka sa imong nasod, pwede ka magmisyon. Misyon ka anang lugar sa atong gitawag nato nga kanang Judea, Samaria, kanang reachable pa ba? Kaya pa nga mauli ka sa imong church para mag-start og work. So missionary ka anang dapita, pero moabot yun ang panahon, i-organize ka. Then you stay in that church, ikaw magpastor diha, di na nimo biyaan. Amen? Pero pwede sa ka mahimong missionary sa church planter ka. Unya, magkuan ka, bisag naara ka diri sa Philippines, church planter ka, naara ka sa atong nasod, pero church planter ka. So you can be a missionary evangelist. Pwede sad. No, nya mouli din ka diri. Mo adto ra ka dito 6 months, adto ka dito 1 year, balik ka. So ingon ana na imong trabaho, pwede sad. So mo na nagkinahanglan support. Kay kung pastor ka, ikaw man nagpabilin diha, naamang kay ma-manage nga finances. Di ba? So naay pamaagi ang Ginoo diha para ma-sustain ang tao sa Ginoo nga magpastor sa church. So mo na nga kinahanglan ang mga katawhan sa Ginoo makakat-on gyud ana tungod kay ang panalangin sa Ginoo dili ra man kay ngadto sa man of God adto sad sa mga katawhan sa Ginoo. Mo ni pamaagi sa Dios nga ang tanan nga mga tao nga part sa body which is the church mapanalanginan gyud. Alright? Gusto pa mo panalangin? Letter D mga kaigsunan, letter D. Giving to others. Giving to others. So na mga others, the others. What about them? Can we help them? So naatay mga gipanghimo sa atong church mga igsoon so that we may be able to give to others, which is the kanang mercy giving and the agak. Nasa ato ang papel. So kana para na sa uban nga makatabang ta. Kanang mercy giving para na sa atong kauban diri sa simbahan. Unay manginahanglan. Okay? Pero ayaw jud pagdahom nga ako unta makadawat ana. Unsa ni dawat-dawat? Pasabot na matabangan ka, pigot na gyud kayo ang kinabuhi. Hello? Ingon na ba? So mas may gina nga dili kita mo'y recipient, kita mo'y giver. Kaya mas panalanginan man ta ana. Okay? So mas maayo pa makahatag ta dito sa ato ang Agak Rescue. Diba? Pero mas may nalapot tayo emergency nga mahulbot para sa mga nanginhanglan within. Alright? So giving to others. Muna ito isgutan. Number 1, God channels His provisions through other people. Always remember that. It could be you, it could be others. So pwede kita may gamiton sa Ginoo para sa uban nga mahimutang panalangin. No? Pwede sa nang ubang tao gamiton sa Ginoo para may panalangin nato. So na makita nato sa Luke chapter 6 verse number 38. Sa dihang mohatag ang usa ka tawo, gamiton sa Ginoo ang mga katawhan para mahimong panalangin anang tawhana. Luke 6:38. Ingon sa Bible, give and it shall be given unto you, good measure, pressed down,
and shaking together, and running over, look at this, shall men give into your bosom, for with the same measure that ye mete withal, it shall be measured to you again. So God can use other people to be a channel nga para ma-distribute ang kanang something regarding giving, mga kaigsunan. So, pwede na, laing tao, pwede sad ikaw nga mao'y gamiton sa Ginoo para muhatag. Nasabtan na to, mga igsoon? So, ang giving is very important para nga mo kuan gyud siya, mo move gyud siya sa church. Kay kung kuan pa ibutan na tog usa ka nasod, mga kaigsunan, kung walay movement sa money, stagnant ba? Gipantaguan ta ng kwarta, patay ang nasod oy. Bisan pag naay mga kwarta diha sa imuhang account, pero walay movement sa money ba? Kanang itong sa bangko, kung imo lang ng taguan, o niya din imo kuhaon, dormant ang tawag, ana. Dili ka makonsider sa bangko nga good ka nga kuan, nga sa tawag na kanang account holder. Ang ganahan nila bisan pag mabinlan na dihag 1,000, unya mudako na sad, unya mugamay na sad, mo na ganahan nila na movement ba. Pero kung ang kwarta nimo kanang ang bangko gihimo lang nimo siyang savings, ang tanaw sa bangko nimo wa kay ayo. Di ka nila oferan og kanang mga credit card, di ka nila oferan og kanang mga loan. No, kay ang imong kanang kuan wa ka dili nindot ang imong movement sa money. Parehara sana sa atoa. Kung puro ra ta receive, away ayo ka nga pagkatao. Dapat kamausag ka mo give. Kamao ka mo give. Kay maunay tan-awon sa Ginoo, labi na ang imo kasing-kasing, if you know how to give, then ang Ginoo pod iyang ipakita nimo nga di gyud siya mapildi. Laliman ka na, who owns the men? God. Ikaw usara ka nga nihatag, pero ang gamiton sa Ginoo men. Laliman ka na. So nindot good kaning giving. So when you give to others and God sees it in your heart nga tinuod yo ka mga naghatag ka sa uban, then balikan sa Ginoo and He will use whosoever pwede niya gamiton para ibalik niya sa imo nga labaw pa sa imong gibuhian. Panalangin ng giving. Mo na nga ang imong kanang kasing-kasing mga igsoon, pandayag yun na, ayaw paglinaog. O istoryahan yun na. Kay mo na pinakalaog. No? Kailan na mo nimo? Mo na pinakalaog. Grabe kay ita mangangkon. Basta makupta na nato, ako ni. Kinanglan, makoreksyonan yun na. Okay? Number 2. One man's abundance is another man's need. If you are a true Christian, mga igsoon, when God blesses you with much, always remember, always think, Lord, kinsa may imong patabangan sa ako. Because if you're a true believer, your abundance could be a need. Ngadto sa uban. Ayaw yung huna-huna ang mga igsoon nga, grabe, gipasubraan ka sa Ginoo niya ang uban naas kawadon. Murag, dili siya balance ba? So one man's abundance is another man's need. Look at in 1 Corinthians chapter 16. Dire, ang simbahan, gitudluan ni Apostle Paul, that you need to be concerned sa other nga mga believers, sa other churches nga nanginahanglan. Muna niyon si Apostle Paul, kinahanglan, i-ready ninyo ang inyong ihatag. Ingon sa verse number 1, now concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. So kaninga practice mga kaigsunan is not only in the church of Corinth, but sa tanang churches. Ingon sa verse number 2, upon the first day of the week,
let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. Na magay panahon gyud nga i-prosper ka sa Ginoo, share it. Kaya na ay mga nagkinahanglan. So sa atong simbahan, naamantay agak rescue, share it. Amen? Huwag na kayo ba, kanusa na nato kanang mahatag. Pero naata, ready ta. Naatay mercy giving. No, amata nagtinguha nga na magkalisod sa ato ang taliwala. Naatay mahulbot, kanang mga emergencies ba? Naatay mahulbot mga kaigsunan. So, as God prospered you, lay by him in store. Ingon sa Bible, that there be no gatherings when I come. So naanang readiness. In verse number 3, and when I come, whomsoever ye shall approve by your letters, them will I send to bring your liberality unto another church in Jerusalem. Kaya naay mga nanginahanglan dito. So ingon ani ni ang mahitabo. For example, naanatay mga mission work, naanatay mga naglakaw na ba? Nag-start og buluhaton dito. Di ba naana kadali mo tubo ang buluhaton. So for example, nag-mission na si Brother Remart. Sample. Asa dapit? Buhol. Oh. So dili man naana kadali, buhol pa gahi kay tanan. Luman nga mga Katoliko na diha. So for example, to na si Remart dito, di man na nato pwede pasagdan. Amen? So, ato nang gimonitor, kumusta man si Remart dito? Kay anak man na nato sa buluhaton. So, pundok na yung taog kanang relief para itabang na to. Then mag-select din tagtao nga dili ihapit sa dili ihapit-hapit unya mahabilin dito gamay na lang. Kay init kayo ning kwarta. So dapat makaabot gyud na dito kang Brother Remart nga nagkinahanglan para sa buluhaton. Amen. So mo na mahitabo. Mo na nga di gyud ta angay mahadlok mga igsoon because God has a system already about helping each other. So mana ang abundant na to could be a need to another work. Look at 2 Corinthians chapter 8 verse number 13 to 15. Wala gipasabot mga kaigsunan nga ang kanang tabangan magpatabang na lang yun. Di na mo ipasabot sa Ginoo. In verse number 13, the Bible says, for I mean not that other men be eased and ye burden. Dili pasabot nga ikaw na lang pirmi mo tabang. O nya katong tabangan, pirmi na lang siyang tabangan. Dili na mo prinsipyo sa Ginoo. Kay dili sa tanang higayon, ikaw ang nanginhanglan. Dunay panahon nga ikaw na po'y gamiton sa Ginoo, ikay panalanginan sa Ginoo. So, you do the same. Alright? In verse number 14, tanawa. But by an equality, that now at this time your abundance may be a supply for their want, that their abundance also may be a supply for your want, that there may be equality. So for example, there is sa ato ang simbahan, nanginahanglan si brother so-and-so. Atong tabangan, naimutabang. So, pag nakabarog na siya, sa ilaing tabanguno, nagkatong nitabang niya before. So siya nasad, mo imutabang, tinabangay ba? Di ba? Parihagod sa banang asawa, puros na mga kanang ilang gikuptan nga kwarta pananglitan. O nagkinahanglan si bana, support si asawa. Mabot ng panahon si bana na sa day kwarta, support si bana sa asawa.
Kay mas may man na nga puros na ikwarta. Di ba, nabay ingon na? Ingan na mo gun min yunis God. Kaysa manghuam siya sa lain, tubuan man siya. May pamanghuam siya sa kuha, wapay tubo. Pwede pa di bayran. Bayri lang. Di, mas maayo mag-God nga ang husband and wife, nagyo sila ilang kaugalingon na kwarta. Kay once ang tao way kwarta mag-God, murag luoy kay ba? Unya, gisugo biyata sa Ginoo na dunay panahon nga gamiton ka sa Ginoo nga muhatag ka, wakay kahatag. Murag luoy kay ka ba? Di ba naminaw mo? Pero ang Pilipino baya, gitudluan baya ta. Nga kamong mga bana, panrabaho mo, niya ang tanang sweldo ninyo, ihatag sa inyong asawa. Wala na, baklay ng bana, luoy bana. Unya, napay mga asawa nga, sobra pa sa custom. Nga hastang midyas lagi, midyas, hubo ang midyas. Grabe mo na ang mga bana, mamalit og bakos nga naisipir. Kay ang midyas sakpan naman. Arenas bakos, isuksok na, pilon o ginagmay, kaya ka ng kwarta ba? Luoy yan na asawaha. Wa manay paglaban. Hutdan ba, hutdan niya. Luoy kay ang banay taon, magbaktas. Wa na'y kaon, kay nga naman, gihurot na. Ayaw sa nga na, oy. Amen? Dapat, naagyo na sila'y kuptan yun. Kay, dili na sila ka-respond kung ang Ginoo gamiton sila. Nasabtan na to. Muna, matag Kristuhan no, naagyo kay kuptan. You need to be ready always. Sa ako nang giingon, pirmi ha, nga kaning kwarta nga naa sa atong kamot, mga bala ni siya, nga pwede na tong itiro sa kalisod sa uban. Nga pildihon na to ang kalisod ba? So magtinabangay na adire, klaro kayo, that our abundance may be a supply sa panginahanglan sa uban. O ang ilang abundance pod, pwede mahimong supply sa atong panginahanglan. Tinabangay no? Muna importante sa giving. Magtinabangay ta. Verse 15. As it is written, nanawa ng mga hakog, he that had gathered much had nothing over, and he that had gathered little had no lack. Magunsa man ang imong taguan nga mawa raman gyapon na. May buong ka nga asa naman ito kung tinaguan, wala, gikawat na. May paimo tong gitabang. Ulian pa kas Ginoo. Kasi bisag asa na imong panaguan, ito gikit-kit na sa ilaga, gikit-kit na sa bukbuk. We need to learn God's principle. Kaya ang prinsipyo sa Ginoo magod, walay kayamanan nga mas stagnant. It should move. Para healthy ang kinabuhi. So, ikaw nga Kristohanon, para healthy ang imong economy, magkuan ka, mag-give ka. Di ba? Mag-give ka. Para ang Ginoo, mo bless po nimo. Give na sag ka. Ang Ginoo mo bless na sa nimo, give na sag ka. Ingon na naragod ang kinabuhi. Simple kay ba? We need to know or learn how to share. Sultihan mo mga kaigsuonan, kung makatunan nimo ka ng giving, once nga makatabang ka, makahatag ka ba niya, nakita nimo nga, kanabitong nakapatabok jud ka og tao nga nagkalisod, ang kalipay, oy, di ka bayrag kwarta, oy. Di ka bayrag kwarta. Unya, kay ba mo ang Ginoo sa setting sa imong heart? And He can give you, kanabitong wisdom, di po ka mailad po. Kaya na may mga tao nga, kay ba naka ni mga taong uban nga, taking advantage ba sa kaayo sa mga Kristohanon,
i-protect ka sa Ginoo diha. Kay na may panahon nga tan-aw nimo tabangonon gini pero ang imong heart ba i-close niya bitaw? Ako di gyud ko Di gyud ko mo release gyud. Nga naman. Kaya naman ko tayo gitawag mga kaigsunan nga mura ka gipitol sa Ginoo ba? Kay naa kay mga gibuhat sa imong kinabuhi nga waldas kiwaldas na lang ka ingonana ba niya wa kay pakialam di pag yung ka-giver unya pagkahuman ikaw mo'y naa sa punto nga nanginahanglan it doesn't mean nga ikaw may beneficiary. Sa gitawag sa Ginoo diri nga ang mga Kristiyanon tabang ta. Kaya na may panahon nga gibunalan ka. Di ba? Mo ni ang kasigaran nga mga Kristiyanon nga mailad ana, kana mga Kristiyanon nga wa gabasa sa Bible. Kana mga nag-agad sa ilang feelings, emotion. Luluuyon ni kuan lagi wa nagipangkaon pero wa ka kaybaw nganong wa man na sila gikaon. Nga kanang pagkaon is a very basic necessity nga ang Ginoo mao ginaiyang number 1 nga giingon nga iyang i-provide. Di ba? Iyang gipaila-ila nga siya atong amahan kita iyang anak. So unsa siya nga klase nga amahan pagutman niyang anak? Bihagong amahan na gud. Kita gani bisag atong anak maldito kayo pakanon man. Ang Ginoo pa dili siya kamao mo pakaon sa iyang anak. Pero nagi panahon mga kaigsunan nga ang anak maoy ning lihis. Maoy nawala sa kabubuton sa amahan. For example, ang imong anak mulaya so saan mo pagpakaon wa man diha. Mao sa nakita sa atong Kristohanong kinabuhi. Kita'y nilaya sa kabubuton sa Ginoo. And that is why God will not feed us. Wala ta diha man. Muna say, koreksyonan ta si Ginoo, bunalan ta si Ginoo, para mahigmata ta, layo na gyud ko sa Ginoo, kay ugaman ang kinabuhi. Ya, mugib ko para tagaan ko sa Ginoo. Di gihapon ka i-bless sa Ginoo, kay layo, wa man ka diha. There is a right venue and a right time and a right heart. Kaning right ba? In terms sa giving. Amen? So, your abundance, be careful. Dili kay mo na nga, yay, dato na kay ko. Unsa man nila ko, sobra-sobra na. Ingon ang Bible, na ay mga nagtigom og perting daghana, wa gyud na sobra. Yan na ay gamay lang gitigom, wa sa nagkulang. So equal na sila. Mas may patong gamay lang na natigom pero wa nagkulang. Kay napuslan pa ang iyahang treasure. Pero katong usa, tingali nagtipid, nagnoodles na to. Taguan niya. Wa pa siya nalingaw, napuison pa. Pero nawala ra gihapon. Dali ra mailad kana mga ingonana ba? Suyupon ra gihapon. Mo na nga learn the principle of the Lord. Number 3, giving to the needy should be done for the Lord. So na may tendency nga when you help the needy, it is for you. Kana bang para ikaw mo ilhon. Nga murag ang needy, murag mga itoy ba? Nga mo ana-ana ning ikog kita sa imo ha. Kita mo nang iro nga sigihan imong pakaon. Unya naman na siya tag-iya pero ang tag-iya wa man nagpakaon ana niya tarong. Pero ikaw inigkakita nimo sa itoy imong tagaan niya lingaw kay siya sa imong gipakaon. Ikaw sayawan ka sa itoy, inigabot nimo pero ang tag-iya di tagdon sa iro. Kabantay mo, ingon na man ang iro, di ba? Kung kinsa to'y tigpakaon, mo iyahang ilhon. Walay, hindi mo loyal ang iro, di loyal sa pagkaon. Loyal sa pagkaon na. Pagkaon na nimong iro, ikay ilo na.
pero di na nimo pagkaon, bisag ikaw pa tag-iyana, di na loyal nimo. So, when you give, be careful nga dili ikay ilhon. Be careful nga ang ilhon Ginoo. Mo na nga ayaw gid ibutang sa imuhang utok nga usa ka adlaw imo na siya ingnon ikaw wa kay igabaws, wa ka kay bawg sa kataman nimo. Diba? Kaya naagibay mga tao nga, wa sa gyud intaw, wa gyud kuan ba kanang dili grateful bitaw? Di man ta maningil. Di man ta maingon nga magpailata. Pero kanang dili pod i-recognize ba, sakit pod na oy. Kanang bang murag wa ka ni exist. O, di na na maayo. Di ba? Di man necessary nga maningil ta, pero kanang dili pod ta kuan bitaw kanang murag way na hitabo. O di sa na maayo, kinaaman sa na, laim sa na nga lesson, na gani mo tabang na to, we need to be grateful. Amen? Pero di not necessary nga ipuli na to sila sa Ginoo. Ingon na ba? Pero ang gipasabot, magod din mga kaigsunan, murag ikaw na nakapanag-iya sa iyang kalag. Sa iyang pagkatao, dili na siya gialaw sa Ginoo. Look at Matthew chapter 25. Nindot kayo ang lesson nga gihatag sa Ginoo diri. 35 to 40. Ingon sa Bible, for I was an hungered, and ye gave me meat. I was thirsty, and ye gave me drink. I was a stranger, and ye took me in. Ang mga tao nga iyang giingnan, nagpitok-pitok ang mata. Ano sa man na nahitabo? Ingon sa verse number 36, naked, and ye clothed me. I was sick, and ye visited me. I was in prison, and ye came unto me. Nigsamot. Ha? Kano sa man na? Kano sa man na nato gibuhat niya? Verse number 37. Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee and hungered, and feed thee, or thirsty, and gave thee drink? What became of them, Lord? Verse number 38. When saw we thee a stranger, and took thee in, or naked, and clothed thee? Or when saw we thee sick, or in prison, and came unto thee? Kano sa man ni nahitabo? Tanawag unsay tubag ni Christ. And the king shall answer and say unto them, verily, I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of these, my brethren, ye have done it unto me. Unsa kabulahan ang usa ka tawo nga matinabangon ngadto sa mga nanginahanglan. Much better mutabang ka sa mga tao nga dili able mo balik kung unsay gihatag nimo. Give to somebody nga dili kabaws. And do not do it for yourself. Kaya usahay na may mga tawgod nga manghatag ba para ilhon siya o niya para masugo-sugo ra pod niya. Ingon na ba murag imong gipalit ang iyahang pagkatao ba? For example, eskwelahon ti ka. Pero trabaho ka na kuha. Muna iyan ang tibuok kinabuhi na imo na. Dili sa na mao. Wa na nimo gibuhat para sa Ginoo. Gibuhat na nimo para sa imong benepisyo. Nakasabot mo mga kaigsunan? Pero ang gipasabot sa Ginoo diri, ning tabang ka, wa ka kaila, ning tabang ka pobre, nagkalisod, gitabangan nimo pero wala nimo gi-claim ba? Gikalimtan na nimo. You are doing it for the Lord. Wala nimo gibuhat para sa imong kaugalingon. Nya, usahay maghatag ka, manawag pa ka og kanang Channel 7,
Channel 5. Unya, ikaw pakintahan mo ni unang ni tunol, ano ba na? Nya, maura da ito. Nya, ikaw man, ang alkohol na dahin ka. Sige, pangatag na niya ka nun. Pangatag na. Kaya wa naman, ang kamera, wa naman ni mo gipa igo ni mo. Wala na nila gibuhat para sa Ginoo. So beneficial kaayo ang giving, kaning tabang sa tinud-anay nga nagtabang because you are doing it for the Lord. O di ba, nindot nga ready ka pirmi? Kay pait ka ni, makakita ka og kanang needy ba? O, kita ka og kanang pobre kaayo niya. Kita ka gutom ka istanan, maklaro man na nimo kanang gutom. Di ba? Lami kay ni tabangan ka nang di mangayo. Kana ikaw na mo initiate ba nga kani nanginhanglan gyud siya, nya di man mangayo. Ako di ko ganahan ang mga tao nga nya na manuktok pa sa kanang bintana nimo ba sa imong sakyanan ba? Muro man nakatuktok og balay. Kusog kayo. Uy, mabuak na bildo. Lagay mga ingon, anak. Di ko ganaham tabang, anak. Pero kaning, hilom lang ba? Unya, i-prompt ka sa Holy Spirit. Bitaw mo ginay nindot ka ayo, gyud. Ayaw jug tuguti, ngay mo ng palabyon, gyud. Nanay, nitabuan na. Kung ginasyonis na pala, munaog ko. Asa man ka? Sige lang, wata lang ko diha. Kay, naay kanang prompting ba? Lisod kay palabyo na mga kaigsunan, di gud ka katug. Unya magbalik-balik sa imong hunahuna ba makaingon ka sa iyang nga ato eh. Naunsa na ka to? Ingon na ba kung ikaw servant ka sa Ginoo, He will use you ana nga mga sitwasyon sa kinabuhi. And you must be ready. Nalimad ka na naana nga opportunity niya pagkuot nimo. Ako man daywa. Kilala ready jud ka. O naikuan dili kinahanglan kwarta. Nagsangkiig diha, luoy kaayo. Oh. Can you take time to help? Amen. Tabang lang gud, wa may bawa sa imuha. Hindi kipasagdan na nimo. Imo na gitan-aw. Dapat kita help. Nay mga needy, mga kaigsunan sa dan, makita na to. Daghan na sila eh. Ingon si Kristo mga kaigsunan, inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me. Are you ready to look for this kind of opportunity? Do it for the Lord. Ayog pasikat. No? Mas may na nga, di nakakinumdum gani, natabangan na itika. Kaya ka na sila, di mo na sila kalimot. Pero ikaw ay sa ginumdumi. Mura ka gaihap. Gilista pa ni mo. Once ka mo tabang ka, tabang lang. Di ba? Ayog ikuan, ayog i-count nga. Kanang, tuguti nga Ginoo mo ihap ana. Panalangin ni mga igsoon. Amen. So sugod karon kamo nga wa pa nakadungog ani. Sugod karon pangbantay-bantay na sa diyang mulakaw ka. Makakita kay kag tabangonon, makwarta man na o kusog lang ang gikinahanglan. Ihatag yun na nimo. Once nga i-prompt ka sa Holy Spirit, never say no, gyud. You need to give to others.
Maybe your time, na gani usahay gani, ang gikinahanglan na gyud anang tawhana, nga paminaw na gyud na siya nimo. Kay kung di na nimo paminaw, basig mo ambak na sa bridge. Ug tungod kay napaminaw man nimo, nakapahungaw, natambagan nimo. Mura gyud imong gihatag. Na-rescue nimo iyang kinabuhi. Daghan magutag ikahatag gud. Labi na ning pulong sa Ginoo. This is the best thing that we can give to people. Wa lang gyud kakaibaw. Ang problema ra magud nato gud. Ang atong kaugalingon, atong gi-isolate, gipalayo nato sa mga nanginahanglan ba. Try to bring yourself good to those people nga potential nga matabangan nimo. It is not always money. Not always money. Pero whatever you have invested, ibalik yun sa Ginoo nimo. More than what you have given. But make sure that you have done it for the Lord. Muna gingon sa Bible bitaw nga bisag unsa imong buhaton, do all for the glory of God, not for your own glory. So do you think that you can do this? Maglakaw ka nga malipayon. Maglakaw ka nga gaan kay imong dughan. Unya ang imong mata ba? Di ka musig pangimantay, mangitag gwapa. Mangitag gwapo. Ang imong mata ba, abtik kay ka mananaw anang nagkinahanglan. Unya, ready kay ka nga mo mo hunong or mo take time, tabangan nimo. Bisa magpatabok lang tiguang. Ni klaro kay nga duggan man siya gabarog diha. Wa nagliso na siya tabok, patabok ka. Sa man kamo nga gwapa ra man sa inyo patabukon pod. Ay mo panginanaw eh. Regardless of the face. Di ba? So, kaning mga pobre, mga kaigsunan are opportunities that we can do something for God. Opportunity na sila. Dili na sila problem. Para sa mga politician, opportunities na. Kay mo man na ilang paliton inig eleksyon. Pero lahi na para sa atoa mga igsoon. We can do something for God when we do it for them. Diba? Pero ko, malipay jud ko aning mga naa sa kawadon ba? Makita nimo naa sa kawadon pero manggihatagon. Kandidato sa panalangin. Macedonian heart. Hinduta ng believer, nga Macedonian heart. Naa sa kalisod, pero wag gid niya gi-consider ang iyang kaugalingon nga naa sa kalisod. Mutabang gyapon. God bless your heart. You have a Macedonian heart. Pagkaninduta ang klaseng Kristohanon. Kaysa magsigbagot-bot ba sa kalisod. Wag gid ko kadungog nga ang Macedonian church nga gigamit sa Ginoong illustration, nagbagot-bot sa ilang kalisod. Malipayon sila. Are you listening? Malipayon. Kuha na sila ba? Contented of what they have. Unya, malipayon sila. Kaya kaning kontento mong guga, makashare pa ka, oy, bisag unsa kagamay ng naani mo. Pero kaning bisig bagot-bot. Bisag naan na, mingon kaya, wa palagi. Yarag na ako, katabang lagi ko, pero naay gisipitan. Ay lang natin kay for the rainy days. Kita kang wapay uwan. For the rainy days na ka. Di pa rin sa humigas ba? Gamit pa ni mong humigas ha? Naanay, gipakita sa Ginoo nimo nga opportunity, dili nimo, kuano kay naa kay, kuano nimo para rainy days na nimo.
Ilhanan sa tao nga manggihatagon. Proverbs 14:31. He that oppresseth the poor reproacheth his maker, but he that honoreth him hath mercy on the poor. Mailhan nimo kaning manggihatagon kay ga-honor na sa Ginoo. Pero kaning mangyamid sa mga kabus, mga kaigsuonan, lahi imo kasing-kasing ngadto sa Ginoo. Reproacheth his maker. Klaruhan hilasan tas mga taong ingon ani. Laliman ka ang Ginoo naguna nga gahimo nimo. But if you honor God, kanang makita kag nanginanglan tamis kay sa imong pananaw. So, imo na baning na-experience sa imong kinabuhi? Or, ganahan ba ka mo experience ani? Kaya wa pa ka ka-experience? Now, maybe some of you, ganahan yun mo try ba? I-try ninyo. Mga igsoon, inon ta mo. Maka-addict ni. Kaning pagtabang ba? If you honor God. If you honor God, klaro man na. But he that honoreth him hath mercy on the poor. So make sure nga ang imong relationship sa Ginoo nindot kayo. So balik na sad ta. Personal devotion, no, learning about God, obeying God, talking to God, trusting God, believing in God. Amen? Ang Ginoo may importante sa imong kinabuhi ba? Dili ang imong kaugalingon. May ilan maning tao nga ang Ginoo may importante. Bisag kung sa'y pabuhian sa Ginoo, buhian ako. Pero kaning dili Ginoo may importante, bisag kung sa kagamay niya gikuptan, bahala na ka Lord. Kasi mawa ni. Tanawa ra gud luoy kay mga Kristohanon uban oy. Kay daghan kay mga tao, mga Kristohanon karon, gamay ra kaayo nga madawat mga kaigsunan. Isalikway ang Ginoo. Mo na ga-reproach sa iyang maker. How can you help others? Kung kanang imong gi-replace sa Ginoo, di ganina enough para nimo. But God is always enough, more than enough for you. Gunit ta sa Ginoo mga kaigsunan. And we cannot hold upon the Lord if we don't give. Give. Learn to give. You cannot love the Lord without giving. No? Do you want to honor God? Pangitag tabanganan nimo. Mo ni kini atong campaign diri mga kaigsunan. Agak Rescue. Helping the poor children. Helping them. Putting them to school. Giving them education. No? Nya. Amot lang kung dako na nga deal sa imong kasing-kasing. O baliwa ra na nimo. Magdepende na sa inyong aksyon. So if you really love the Lord, let's do it. For His glory and honor. Mo-give ta mga igsoon. So, how much should I give? Let's give to others for God's glory. Our abundance, maybe their want, ilang need. And give, when you give, do it for the Lord's glory, not for ours good. Mga kaigsunan. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for encouraging us to give.
Especially katong mga tao, Lord, nga nanginhanglan, bisan wa mi kailan nila. O bisan dili gaan sa mong kasing-kasing, but you have given us the urgency. Help us, Lord God, to defeat our wicked heart and to adhere to your call sa paghatag. I pray and commit to you your people, dear God, nga musurrender mi ani nga teaching nimo. Kay naagyoy attitude ang usa ka tawo nga kung unsay among makuptan, lisod na kayo buhian. So please allow your people, dear God, to not only to consider this, but to really learn this. Nga himuon gyud namo nga lifestyle. Nga bisan asa may mulakaw, bisag unsa nga sitwasyon sa kinabuhi namo, Lord, once nga imo ming i-prompt, please allow us, O God, to do it. Nga mo response gyud mi sa imong pag-prompt sa among kasing-kasing. And I pray, Lord, that you will guide your people nga mahimo ming libre sa oras, sa amuang finances, that we will be able to help anytime sa among kinabuhi, Lord. Help your people to be obedient to your guidance. Kay mao gina ang imong desire sa amuang kinabuhi, Lord, nga mahimo mi nga channel sa imong panalangin. Allow your people to be a qualifier of this. Thank you, Lord, for this invitation. I pray that you will bless your people, those who are desiring to qualify in this kind of mission sa kinabuhi, Lord, nga manabang sa uban. I pray that you will bless them, O God, to come to the altar this afternoon, to ask your help, O Lord God, to help them, that they can do this, O God, for your glory. Thank you, Lord, for this opportunity to come. And for your glory, we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Now, if you want to become part of this kind of